Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid and welcome po sa ating pong nightlight dito po sa 20th. I hope you're doing fine. Everything is going well kahit pagod at marami po kayong dinaranas ngayon pong araw po na ito. I hope po ay meron po tayong time ngayon to listen, makapakinig, makapag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon. And continue to like and share yung ating pong live. Welcome po kay Ate Sherry, Brother AJ, Sister Shin. So, kompleto po. Magandang gabi po. Ganon din po kay Brother Salvador. Jordan, miss na namin po kayo. Sana po makabalik po kayo ulit sa Olonga po. Thank you kay Mama sa pag-mention ng inyo pong mga friends and classmates, mga kaibigan. Pagaling ka din, Ma. Ganon din kay Nanay Alice. Kay Sister Alice. Good evening po. Kay Brother Jean na nag-heart. Thank you so much po. Continue to like and share. At mention nyo na po ang mga kapatid po natin sa pananampalataya to gather online and tayo po ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang tagal na po ng nightlight natin. We've been giving light starting ng pandemic. So sana po kasama namin kayo sa buong storya ng nightlight po natin. Almost 5 years na po ata tayo or counting sa ating pong nightlight. I hope you're doing fine mga kapatid at marami tayong natutunan sa ating pong mga pag-aaral. Good evening po, Sister Juliet Biernes. Good evening daw po sa lahat. Kamusta po ang Biyernes po natin mga kapatid? Isang linggo na naman nagdaan at tayo po ay weekend na naman bukas. I hope you're all excited to praise the Lord, to be used by God, and sana po maging okay pa rin po ang panahon po natin bukas at makapaglingkod tayo sa Kanya. Sige po. We'll continue to share yung ating pong mga nightlight po ngayon and sana po wag po kayong aalis. Kung meron kayong nais i-share, prayer request, i-type nyo na po ngayon para po mamaya we can include it sa ating pong closing prayer at yan po ay maipag-pray din po ng mga kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, bago tayo magtuloy-tuloy, ay inaanyahan ko po muna tayong lahat na yumuko at manalangin sa Panginoon na manaming Diyos na dakila at lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa kabutihan ninyo sa buhay namin, Lord God. Salamat po sa isang maghapon na natapos na kami po ay naligtas, naging maayos ang kalusugan po namin. Panginoon, ang hiling at dalangin namin sa gabi po na ito na sana, Lord God, ay bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan, upang maunawaan namin ang inyong mga banal na salita na aming mapag-uusapan at mapag-aaralan sa gabi po na ito. Lord God, may your Holy Spirit work in us, Lord God. Ingatan niyo po yung mga kapatid po namin na nasa labas pong Panginoon ngayon at ingatan niyo sila, Panginoon, makarating sila ligtas sa kanila pong mga tahanan, Lord God. Lord, maraming salamat po. Sana maging maayos po ang buong nightlight po na ito. Hindi masira, magulo ng gawa ng kalaban, but Lord God, sa iyo po ang glory, power, and lahat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay dadako po sa ating pong pag-aaral. Pero feel free po to comment at basahin po natin yan maya-maya pagka nakita ko po ang inyo pong message. Good evening po kay Nanay Luz. Magandang gabi po. Sige po. Ganun din po kay Sister Heidi. Magandang gabi po. Last week po, pinag-usapan natin with Brother Gardy is si Stephen. We all know what happened to Stephen. Siya po ay na-stone to death because of his braveness. Yung courage na meron po si Stephen ay ganoon na lamang po. Kaya nga po ang gandang example po siya para po sa bawat isa sa atin. And today, another Bible character that we may have heard sa iba po nating mga Bible studies or sa mga messages din natin, possibly narinig na rin po natin to. Kasi ang pag-uusapan natin po ngayon, walang iba kundi po si Cornelius. And we will be talking about the faith that God notices. So, ano po yung bagay na nakikita ng Panginoon po sa atin ay yung tinatawag nating pananampalataya. Kaya, mga kapatid, this guy, this man, this Bible character na pag-uusapan po natin, he exemplified faith na nanonotice ng ating pong Panginoon. Kaya I hope tayong lahat ay makapag-focus po ngayon sa pag-aaral po natin. And makilala natin sino nga po ba talaga si Cornelius. Kasi sa ilang pong mga background, si Cornelius po is someone who was religious. He was also generous. He was sincere. But
he still need Jesus. Pansinin niyo po nandun na lahat ng kanyang kabutihan, nandun na lahat ng kanya pong mga magagandang karakter. But in the end, kailangan niya pa rin po si Lord. Kaya all throughout this night, we will be talking about that whatever man po yung meron tayo ngayon, although we already have everything, we are contented sa buhay na meron po tayo, we still need Jesus in our lives. Kaya nga, sana po maunawaan at makita po natin to. We can reflect how God responds sa mga sincere na naghahanap po sa Kanya. Kaya good evening po, Sister Monique. Thank you po sa pag-mention na inyo pong highlight. Ganon din po kay Sister Beng. Good evening po kay Brother John and kay Brother Harvey. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, mga kapatid, there are 4 things na mapag-uusapan natin tungkol po kay Cornelius. Yung book natin, matatagpuan po natin to on Acts chapter 10 or mga gawa chapter 10. Hindi po natin mababasa yung buong chapter kasi po medyo long verse, mahaba po yung passage po na ito. But we will just highlight at babasahin natin yung mga verses na magpapakita kung sino po at ano po yung matututunan natin tungkol po kay Cornelius. Good evening po, Nanay Olive. At kay Sofia, ganun din po kay Tatay Romel. Magandang gabi po. Ayan. So, unang bagay po, sabi dito is, a good man still in need of God. Sino po yung mga mabubuti dito? Taas po ang... Ay, hindi pala kayo pwede magtaas ng kamay. Tataas po sana tayong kamay. Heart reacts po tayo kung sa tingin nyo po, you are a good man, you are a good woman. Yan. Kung kayo po ay isang mabait. Yan. Alam ko po, mababait po yung mga nanonood po sa atin ngayon. Yung 16 viewers po natin. Ikaw ba, Brother Japet, mabait ka ba? Sabi niya, sobrang bait. Okay po. So, if you are a good man and kung kayo po ay, kasi minsan may mga nare-realize tayo na, ang bait-bait ko. Ayan. So, kahit po pala tayo mabait, we still need Jesus. We still need God sa buhay po natin. Why? Basahin natin yung verse natin from verses 1 hanggang verse 8. Sabi po ay ganito. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Verse 3, one day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius! Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner whose house is by the sea. Verses 7 and 8. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Praise be to God upon reading His words. Tingnan niyo po mga kapatid, looking back to sa verse na binasa natin, this is who Cornelius is. Number 1, he was a Roman centurion. Okay po, ibig sabihin po ng centurion, marami siyang hinahawakang mga sundalo. He was a Gentile, pero may takot po siya sa ating pong Panginoon. Imagine, madalas po sa panahon po nila, only Jews or mga teachers of the law or yung mga katulad po nila, sila lang po yung sila lang po yung nagkakaroon ng takot kay Lord. But this time, a Gentile, a Roman soldier, not just a soldier, a centurion, he feared God. Nagkaroon po siya ng takot kay Lord. And ano pong ibig sabihin po nito sa atin? Kahit po tayo po ay devoted, makipakinggan po natin ito maigi lalo na po sa mga kapatid po natin na minsan nakakarinig tayo ng mga ganito pong mga excuses, mga sinasabi ng mga tao pong nakakausap natin. Devoted naman sila kay Lord. They are generous. Nagbibigay sila. Ano po? Prayerful sila. Every now and then, they are praying to God. Ano po? Talagang yung family nila, they are very devoted. Ano, pagdating doon sa mga practices na ito. Pero hindi pa rin sila ligtas. Hindi pa rin sila saved doon sa eternal fire na sinasabi po ng Panginoon. Why? Imagine this centurion, tinan niyo po maganda na yung buhay niya.
Siya na po yung tinuturing ng mundo nating mabait, a good man, kung tawagin po natin. But eventually, he realized that kailangan niya pa rin pala ang ating Diyos. Huwag na nating hintayin na ganito pa yung maranasan po natin, na mananaginip ka pa or makakita ka pa ng vision before you seek God sa buhay po natin. Because the reality, mga kapatid, even though ikaw na yung pinakamabait sa mundo, we still need the Lord sa buhay po natin. Kaya nga ang tanong po sa atin dito, tinan niyo po yung question natin. How can someone be religious yet still need Jesus? Mga kapatid, kapag po tayo nag-church every Sunday, nagpe-pray, pero hindi mo naman tinanggap si Jesus, hindi mo naman tinanggap yung Diyos sa buhay po natin, ang tawag po natin doon, mga religious. Ayan. Iba po pala ang religious sa tao pong may relasyon sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, yung being religious, you are focused doon sa culture or sa traditions or sa routines rather than the relationship talaga kay Lord. Nakukuha po natin, mga kapatid. Are you still with me? Ano po? Baka po nakakatulog na kayo dyan. Ano? So yung religious po, ang nangyayari po sa atin, mga kapatid, na parang nandun ka lang sa practices na you bring your Bible every day, you read your Bible every night, every morning. Pero ang nangyayari po sa atin, hindi pala talaga nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, are we just practicing this kind of routines kay Lord? Or meron talaga tayong nabubuong relasyon kay Lord? Kasi, tingnan niyo po si Cornelius, marami na siyang nagagawa kay Lord, marami siyang ginagawa everyday, but God made him realize that God ay kailangan pa rin sa isang taong mabait. Kasi hindi makukumpleto ang pagiging mabait natin not unless nandun si Jesus. Nandun yung Diyos sa buhay po natin. Ibig sabihin, mga kapatid, if you still don't have Jesus, wala ka pa ring tunay na relasyon kay Lord, kahit anong bait po natin, it's useless. We need God sa buhay po natin. Kasi tingnan niyo po ito. Sabi niya sa next slide po natin, we might be doing our best. We're praying. We are helping others. Even watching this live stream. But there is something deeper. Ano po ito? Having a relationship with Jesus. Mga kapatid, ilang beses na natin itong pinag-aaralan. Kasi this is very important, mga kapatid. Na kahit anong gawin mong mabubuti, your works are not enough because we are not saved by works. We are saved by having a relationship, accepting Jesus sa buhay po natin. That is why, mga kapatid, this is a good reminder for us na ito pong si Cornelius, a good example for everyone na mababait, na naglilingkod sa bayan o anumang klaseng generosity yung ginagawa po nila. Mga kapatid, it is still not enough hanggat hindi natin tinatanggap yung Panginoon sa buhay po natin. A good man, a good woman, a good person, he or she still need God. Kaya tatandaan po natin yan. Kailangan natin ng Diyos. Pwede niyo po bang i-type sa comment section po natin para hindi po kayo masyadong makatulog? I need God. Ayan, pwede niyo po bang i-comment po dyan. Ita-type ko rin po para kasama po ako. Sa natin. Sige po. Comment nyo po dyan, I need God. Antayin ko po ang inyo pong mga response, mga kapatid. So, yan po yung una. That lahat ng taong mabubuti, kailangan pa rin nila si Lord. Kaya we need God sa buhay natin. Pangalawa, sabi po rito, is God responds to a seeking heart. Ang Diyos po ay tumutugon sa mga pusong naghahanap kay Lord. Kaya nga, di ba, sabi po yan sa Matthew, na ang lahat na naghahanap, makakatagpo. Sinabi yun ng Panginoon, kung ikaw ay naghahanap, you will find, makakahanap ka. Matatagpuan po natin. And same thing, pagdating kay Cornelius, si Cornelius, meron po siyang puso na naghahanap ng Diyos. He was hungry for God. He was spiritually longing kay Lord. And tayo po, there is also something within us that we are also searching for God. But ang problema, minsan, we cannot accept the fact na si Lord talaga yung hinahanap natin. Minsan kasi akala natin na ang feeling natin may something na kulang, pero we feel it with other things na hindi pala si Lord yung nangyayari dito. Kaya mga kapatid, sa atin po, kailangan natin si Lord sa buhay po natin.
Kaya nga sabi dito sa Acts chapter 10 verse 22, sabi ko po sa inyo, magja-jump tayo ng mga verses. Kaya sabi po rito, basahin po natin. The men replied, "We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say." Verse 33, "So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us." So to make the story short, nag-jump tayo ng almost 10 verses or more than 10 verses dito po. Pero kasi the point is, yung mga taong pinadala ni Cornelius kay Peter, sinabi nila na, "Peter, you need to come with us." Kasi sabi ng aming centurion, ng aming leader, ng aming pong na pumunta kayo doon sa lugar nila. Ngayon, verse 33, sabi ng Panginoon through dito po sa verse natin na nandun na sila Cornelius and they have gathered doon sa lugar na yon. At anong sabi? We are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Mga kapatid, ang sarap ng ganitong puso na katulad ni Cornelius that he was ready to accept what the Lord has to tell, what the Lord has to say. Sana ganito yung puso natin every time na nakakapakinig tayo ng messages, that our hearts are open. That, Lord, speak to me. Kausapin niyo po ako sa pamagitan ng messages natin, sa pamagitan ng iba't ibang tao sa paligid po natin. That is why, mga kapatid, this is a good reminder sa ating lahat na si Peter, ay meron pong malaking part dito. Sinunod niya rin si Lord and he proclaimed what the Lord has told him. And tayo rin po. Kung ano po yung sinabi sa atin ng Diyos, same thing sa Matthew 28. Sabi ng Matthew 28, share what you have learned. Teach what you have learned. Sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito, mga kapatid, sabi dyan sa next slide natin, when we seek God with the whole heart, He will move heaven and earth to reach us. Are we ready for what He wants to show us? Alam niyo po, mga kapatid, nabanggit ko na rin po ito sa mga youth and even sa mga Silver Gray. Actually, prayer breakfast yun. Na si Lord, ginagawan ka na niya ng paraan. Napapansin niyo po ba ito? God is doing everything He can para po ma-reach out tayo. And especially those who are seeking God sa kanila pong buhay. Imagine, from Tuesday to Saturday, iba't ibang cell groups, fellowships ang meron po tayo just to accommodate the needs of every believer dito po sa ating church. Hindi ko lang po alam sa mga ibang churches natin, pero meron silang mga activities din sa weekdays. Pero ang point lang po, mga kapatid, ang gusto ko lang po sabihin, God is working na kung hindi ka available ng midweek, make sure you can attend other services. Kung hindi ka po pwede ng midweek, meron tayong mga cell group. Kaya tayo gumawa ng cell group para kung hindi kayo available ng Wednesday kasi may work kayo, meron kayong pasok sa school ng hanggang gabi, you can attend those things. Meron din tayong Tuesday cell group. Although hindi kayo malapit sa Istapinac tsaka sa Bril, pwede pa rin naman po tayong sumadya doon, lalo na po kung gusto po natin. Same thing sa Thursday. Meron po tayong Gordon Heights cell group. Friday, meron tayong cell group ng Isbahak-Bahak. Meron din po tayong nightlight. Yung nightlight natin, hindi naman po nawawala. Pwede nyo pong panoorin ulit kinabukasan o mamaya o kapag nagkaroon kayo ng free time. Saturday, pwede kayong umattend ng CYF, pwede kayong umattend ng Builders, ng Dorcas. Sunday, meron tayong pang umaga, meron tayong live stream, meron tayong pang hapon. Nakikita natin yung ginagawa ng Diyos. God is moving. He can move heaven and earth just to reach us. Inaabot tayo ng Panginoon. Ang tanong na lang po ngayon, are we ready for what He wants to show us? Handa po ba tayong tignan? Ano ba yung pinapakita ng Diyos? Talaga bang hinahanap natin si Lord sa buhay natin? Kasi kung hinahanap talaga natin si Lord, we can find God. Kaya sa atin, mga kapatid, mahal na mahal po natin yung bawat isa. Kaya we are reminding everyone na tayo po, hanapin natin si Lord.
kabataan man po tayo, kababaihan, kalalakihan, silver gray, yan, young adult na nanonood po ngayon. Mga kapatid, we need to find Jesus. We need to find God in our lives. Kaya po sa atin, God responds dun sa mga tao na naghahanap sa Kanya genuinely. Kaya mga kapatid, kung hinahanap natin si Lord, this third point ay isa pong bagay na binanggit ko kanina in support. In support sa salvation na matatanggap natin. Kasi sabi po dito sa next slide natin, yung salvation, it is only through Jesus. Wala na po tayong ibang po pwede pong salvation na matanggap bukod sa ating pong Panginoong Jesus. John 14:6, sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga sabi rito sa Acts chapter 10, verse 34 hanggang 37, sabi po dito, Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Nakita niyo po mga kapatid, wala na pong pinipili yung salvation ng Panginoon. Every human being na nakakapakinig, nakakaunawa ng salita ng Diyos, salvation ay binigay sa atin ng Diyos. Ngayon, ang tanong na lang, kung tatanggapin po natin ito pong kaligtasan na pinapakita ng ating Panginoon o ibinibigay sa atin. Tingnan niyo po, God, hindi niya pinapakita yung favoritism. Hindi niya parang fini-favorite na, kunyari, ito, ay, mababait yung mga tao sa Pilipinas, sila lang i-bless ko. No. Wala pong favoritism si Lord. Kaya nga po, equal po tayo. We can hear the word of God every now and then. Ngayon, ang tanong na lang po, can we accept Him sa buhay po natin? Kaya sa atin, mga kapatid, the message of the Lord is telling us that we need Jesus sa buhay po natin. Kung kanina kailangan natin si Lord, ngayon kailangan po natin si Jesus tanggapin in order for us to experience yung salvation. Kasi sa bahay ni Cornelius, na-receive nila lahat yung ating pong Panginoon. Because that is the message na binibigay sa kanila ni Lord. Kaya po sa atin, kailangan, sabi nga, i-clear natin yung puso't isipan natin kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi po, mga kapatid, minsan kasi parang may mas alam tayo kaysa sa Bible. Yung kunyari, sabi ng Diyos, tanggapin natin siya. Sabi natin, ito na yung kinalakihan ko . Dito na lang ako. Kahit malito, okay lang. Mga kapatid, pride po ang tawag po natin doon. Kung alam na nating mali, dapat po itatama natin. Parang ganito lang po yan . May nakita kang tao na umiinom ng lason, pipigilan mo ba siya? At tatanggapin niyo po ba yung dahilan niya na, yung pamilya namin, iniinom namin to . Pwede po ba yun? Tradisyon na namin to. Okay na to. Ito yung pinanganak ako. Lahat sila umiinom na ng lason. Nakukuha niyo po yung gusto ko pong sabihin. Kaya po yung tradition, yung culture, sad to say, hindi natin yan po pwedeng panindigan palagi kasi minsan, madalas sa mga bagay po na yan, hindi pala yan yung nakakatulong po sa atin. Kaya nga, hindi po pwedeng laging idahilan ng ibang tao. Dito na kami sinilang, dito na rin kami mamamatay. Mga kapatid, minsan mas magagaling pa tayo kay Lord. Kino-correct na tayo, ang sinasabi pa rin natin, Lord, ito yung alam ko . Mga kapatid, kaya nga po tayo tinuturuan ng Panginoon. We need Jesus sa buhay po natin. Kaya nga God shows no favoritism kasi anyone can be saved. Anyone, mga kapatid. Wala na pong barriers, limitations, age group, range ng ililigtas ni Lord. Wala na po. Ang sabi lang ng Panginoon, disregard natin yung buhay natin, disregard natin yung ibang tao because we need Jesus sa buhay po natin. Hindi ko ibig sabihin na pababayaan mo na yung sarili mo. Ang point lang, ang priority mo na ngayon si Lord. God should be above our lives. Kaya sa atin, ang tanong na lang po sa atin, sabi diyan, being good is not enough. We need Jesus, the Savior, not just a system. Are you relying on Christ or your own goodness? Gandang reminder po ito sa atin na minsan, ito yung nangyayari po sa buhay po talaga natin. Sometimes we are just basing our salvation sa mga sistema.
Pero ang problema, hindi pala sistema yung gustong ipatupad ng Diyos. It is a relationship with Jesus and a reliance upon Jesus sa buhay po natin, not just on our own goodness. Kasi hindi po tayo maliligtas ng kabutihan lang po natin. Maliligtas po tayo ng tunay na relasyon natin kay Lord. Kaya nga, sa mga kapatid ko na nakikinig po ngayon sa oras na ito, mga kapatid, paalala ng Panginoon, kailangan natin siya. We need Jesus in order for us to experience salvation. Kaya po sa mga nanonood po ngayon, yan, sana po ma-realize natin that we need Jesus sa buhay po natin. And fourth and lastly po na point natin sa buhay ni Cornelius. Sabi diyan, the Holy Spirit moves when hearts are ready. So tayo po pala, kikilos ang banal na spirito kapag ang puso natin handa na. Basahin natin yung verse natin. On verse 44 hanggang verse 48. This is our last verses for tonight. Sabi dito, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Tingnan niyo po. Sa point po na ito, God intervenes. Kasi yung mga tao pong nandito sa buhay ni Cornelius or si Cornelio, na-receive nilang Holy Spirit before they got even baptized. Kasi po, di ba sa atin, we believe that we will receive the Holy Spirit through baptism. Pero dito po sa pagkakataon pong ito, Cornelius and his family, they received the Holy Spirit before they got even baptized. Kasi tinan niyo po, sabi doon ni Peter, wala nang makakapigil sa kanila para i-baptize sila. Kasi they already have the Holy Spirit. Kaya dito po sa time po na ito, nare-receive natin ang Holy Spirit kapag tinanggap na natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi po dito sa next slide natin, when we open our hearts fully to God, He fills us with His Spirit, not later, but now. Ang tanong, handa na po ba tayong tanggapin si Jesus sa buhay po natin? Kasi kung si Lord po ay pinipreach natin, hindi ko po alam sa 24 viewers natin kung meron man po ditong hindi pa tumatanggap kay Lord. Baka kapatid, this is the right time na tanggapin na natin si Lord. If you fully confess Jesus sa buhay po natin, then we can receive the eternal life na kaloob ng ating Panginoon. You can message us, regarding po dito. Kagaya nga ng ginawa nila Cornelius, pagka-baptize nila, sabi nila, Peter, stay with us for a few days. Bakit nagstay si Peter doon? Hindi lang para patirahin, para makabanding, no. Kaya nila pinatigil at pinatuloy doon si Peter for them to study the word of the Lord para po malaman nila what they should do, what they believed in, and sino si Jesus sa buhay po nila so that they can build a relationship with the Lord. And sa atin din po, kaya nga po nagtatanong tayo sa mga bagong baptized, regarding sa mga Bible studies. Because mga kapatid, we need to learn more about Jesus. Kapag nabaptize tayo, tinanggap natin si Lord, we still have to study. Kailangan pa rin po natin kilalanin si Lord sa buhay po natin. Kaya, ang tanong po sa atin, last question natin, sabi rito, am I sincerely seeking God or just following routine? Isa po itong paalala sa atin, mga kapatid, na si Cornelius, he was not just following routines sa kanya pong buhay. He was earnestly seeking God. Hinahanap niya talaga ng buong puso yung ating Panginoon. Ang tanong sa atin po, are we truly seeking God sa buhay po natin? Kasi kung talagang hinahanap natin si Lord, you are doing things na para po sa ating Panginoon. Hindi po tayo gumagawa ng ibang bagay na ang bukang bibig lang natin. Gusto ko ngang makilala si Lord, pero yung buhay naman natin, the opposite ng gusto nating, ng sinasabi po natin. Kaya mga kapatid sa atin, si Lord, na-notice niya yung pananampalataya ni Cornelius. Ang tanong, kung titingnan kaya ni Lord yung faith natin sa oras po na ito, sa tingin nyo kaya, manonotice kaya ni Lord yung faith natin? Sa tingin nyo ba, matutuwa din kaya si Lord sa faith natin? Kasi God can look sa mga puso nating lahat. God can see through our hearts. Kasi minsan,
we can't express yung sarili natin by words, by actions. Minsan, kung ano yung sinasabi mo, the opposite ng nararamdaman mo at naisip mo. But the Lord is telling us that yung faith na meron po tayo, nanonotice siya ng Panginoon if it nagagawa siya sa action na meron tayo. Kaya mga kapatid, sana po nagkakaroon tayo ng pagkilos sa pananampalataya natin. Si Cornelius, he wasn't just a good man. He was longing for God sa buhay po niya. And again, sa ating pong buhay, there is a void that only God can fill. Meron pong parte sa buhay natin na hindi kayang punan ng tao, hindi kayang punan ng boyfriend, ng girlfriend, ng asawa, ng material things, ng possessions, fame, knowledge, power, and everything na nandito po sa mundo, hindi yan kayang punan dun sa missing part ng buhay natin. Only God can fit and can fill that void sa buhay po natin. And just like Cornelius, he was a good man in need of God. Ang tanong, mga kapatid, sa nanonood po sa atin ngayon, are you also a good man who is in need ng isang Diyos sa kanila pong buhay? Kasi si Lord, nagre-respond yan sa mga seeking ng mga puso. Si Lord po, kailangan natin sa buhay natin in order for us to receive the salvation na regalo ng Diyos. And the Holy Spirit will work through us and in us kapag po yung puso natin ready. So kapatid, sa gabi po na ito, heart check po tayo. Pwede niyo po bang i-heart yung ating live stream? If your heart is ready sa pagkilos ng Diyos sa gabi po na ito. Is your heart ready to serve the Lord? Is your heart ready to find Jesus sa buhay po natin? Don't mind yung mga natutunan natin before kasi you have the power to know the truth. You have the right to know the truth. Meron po tayong karapatan, mga kapatid, na malaman yung katotohanan. Not be blinded by the past, by the culture, not be enslaved or chained sa mga nakaraan po natin. Kasi minsan, hindi po yun katotohanan. Hindi po yun mga bagay na makakatulong po talaga sa atin. Hindi na naman natin po pwedeng sabihin kay Lord kapag humarap tayo, Lord, hindi kita nakilala, Lord, kasi sabi kasi ng mama ko, sabi kasi ng lola ko, sabi kasi ng mga ninuno namin, eto lang eh. So pinanindigan, mga kapatid, you have the power to know the truth. Kasi po, ang puso't isipan natin, we are always seeking the truth. Kaya nga po, di ba, sa mga nasa paligid natin, gusto natin lagi malaman, marinig yung totoo. Kaya sa atin, this is again a rhetorical question sa bawat isa. Na tayo ba naghahanap talaga ng Diyos sa buhay po natin? Sana po naintindihan natin yung short Bible study natin sa gabi po na ito. And I hope meron po kayong mga takeaways. Kung meron man po, you can freely comment sa ating comment section and then we will write it or we will try to read it mamaya sa ating pong announcement. And kung may mga prayer request po kayo, feel free po na i-comment po dyan. Thanksgiving request or prayer po or healing, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. Kaya tayo po ay dadako po sa ating mga balita. Ayan. Sabi po ni Brother Ronald, prayer po for continuous healing, strength, and provision for my sister Rowella, Inang Carmelita, Tatang Andro, and all of our sick brethren and loved ones. God bless po. Sige po, sama po natin yan sa prayer. Good evening po, Nanay Sally, kay Brother Didicatoria, kay Brother Leonard. Yan. Thank you po. Good evening po, Sister Ruth, kay Sister Mera, kay Sister, sino pa po ba to? Brother Joel, Sister Gina Datu, magandang gabi po. At sa iba pa po nating kasama po ngayon. Kung hindi ko po kayo na-mention, baka hindi ko po kayo kita sa ating pong message. Yan. Welcome din po kay Sister Sen Narvarte. Good evening po. Sige po, continue to message lang po ang mga prayer request natin habang nagbabalita po tayo. Bukas po, if you're free po, yan, tayo po ay may CYF. Sa mga kabataan po natin dyan, mabuhay po tayong lahat. Sana po, umattend po tayo ng Youth Fellowship natin tomorrow, 4 p.m. Kita-kita po tayo sa church. At ang ganda po ng mga series natin. Meron po tayong ka-join fellowship bukas. Sana po makasama po namin kayo. So mga kapatid, mga kabataan, kita-kita po tayo. Maglaan tayo ng oras natin sa ating fellowship to know more about Jesus sa buhay po natin. And ganoon din po sa ating pong mga kapatid po ngayon na nanonood po. Ay meron pa tayong mga iba't ibang mga fellowships
Sunday service po natin, 9 a.m. and then 5:30 in the afternoon. I hope we can see everyone face to face. Makapag-worship tayo with the Lord. And sa mga bisita po natin, welcome po sa ating pong Nightlight. Yan. Meron pa ba tayong dagdag na balita, Brother Japet? Meron ka bang babalita? Wala naman. Sige po. Ay, yung YouTube pala natin, mga kapatid, mag-subscribe po tayo kasi sa Facebook po, nagkakaroon po sila ngayon ng pagbabago na yung mga live stream natin, medyo, di ko po alam kung after 10 or 30 days, mabubura na po siya. So, sa YouTube po natin, makikita po natin doon yung mga recorded streams natin ng midweek, Nightlight, and Sunday service po natin. So, if you missed out ang isa po sa mga streams po natin, you can watch it again sa ating pong YouTube page. So, yun lang po. Meron pa po tayong dagdag na balita, prayer request, Thanksgiving po. Comment nyo lang po. May mga birthdays po ba ngayon? August 8. Birthday mo ba, Brother Japet? Ulit. Birthday ni John. Sige, sama natin siya sa prayer. And tsaka si Papa, birthday niya noong August 5. Happy birthday, Papa. Kung ikaw ay nakikinig, happy birthday sa'yo. At pagaling po yung mga may sakit, kay Mama, yan, pagaling po kayo. Yan, patuloy pa rin po natin ipag-pray yung mga kapatid natin may sakit, mga kapatid, kay Sister Marline, kay Brother Romel, kay Sister Esther, yan, kay Teacher G, isama natin siya sa prayer. Ganun din po kay Sister Rowella, Sister Carmelita, kay Brother Andro, and kay Brother Celso. Yan, kay Brother Dedicatoria, sama po natin siya sa prayer po. Meron pa po bang may mga prayer requests? Huwag po kayo mahiya, mga kapatid. Maganda po, nagpapanalanginan po tayo para tayo po ay makapagpalakasan and marinig ni Lord yung mga prayers natin sa gabi po na ito. In a few minutes po, kung wala na po tayong ibang mga prayer request, Thanksgiving, ay dadako na po tayo sa ating closing prayer. Thank you po sa aking student na nag-share ng ating live. Thank you so much, Brother Jabez. See you tomorrow. Sana makapunta kayo. Yan, sabi ni Sister Beng, Metro Olongapo Dorcas po ay may practice sa next Friday, August 15, 5 p.m. sa 20th Church para po sa 41st SPKN sa Nueva Ecija. Sige po. Yan, we are calling every Dorcas, mga kababaihan. Sana po makapunta kayo sa practice po na ito. August 15, next Friday po. Yan. Calling out sa mga kababaihan po natin. Raise your hands, mga kapatid. Yan. Kunyari, nakikita ko po kayo. Yan. Kasama po kayo, basta kayo po ay babae. Handa na maglingkod sa Panginoon, makipag-fellowship, makipagpalakasan. Huwag pong mahiya, walang nakakayang mag-fellowship. Mas nakakaya pagka hindi po tayo kasama sa fellowship. Yeah. So sana po attend po tayo, give time kay Lord. And I hope ay mapaglingkuran natin si Lord through our voices. Sabi ni Sister Terry, pa-pray po. Sino po ito? Sir Ronalyn? Yan, sige po, sama po natin si Sister Ronalyn sa kanya pong exam sa civil service. Yan yung kanila pong health ng family. Sige po, Sister Terry, sama po natin yan sa prayer po. Ang knowledge and wisdom para po kay Sister Ronalyn. Meron pa po ba mga prayer request, Thanksgiving? Habol po. Kung makahabol po kayo, ay isama po natin yan sa prayer. If wala na po, I invite everyone to pray and include nyo po sa mga personal prayers po ninyo yung mga kapatid po nating narinig natin sa oras po na ito. Let us all pray, mga kapatid. Manaming Diyos, na dakilat ba makapangyarihan sa lahat, you are so good sa buhay po namin. Kaya Panginoon, salamat po sa buhay po ni Cornelius, Lord God, that you reminded us, Lord, that we can do a lot of things, Panginoon, sa pamagitan po ng pananampalataya namin. Lord, I pray and we pray, Lord God, for every believer na nakapakinig po sa oras po na ito. At kung meron man pong hindi pa tumatanggap sa inyo, Lord, I pray that you move, Panginoon, through their hearts, Lord. Move the Holy Spirit, Lord God, para po ma-realize nila, Lord, that wala po kami ibang kailangan sa mundong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kasama po sa prayer namin, Lord, ang pagpapasalamat po para po sa birthday po ng mga kapatid po namin sa mother po ni Sister Sheena. Salamat, Lord God, sa kanya pong panibagong buhay. Kay Sister Emily, Lord God, you bless niyo po siya. Ganun din kay Jurish, kay Brother Marlon, Lord God. Lord, i-bless niyo po mga kapatid po namin ito na nagdiwang ng kanila pong mga
kaarawan. Ganun din, Lord God, kay Brother John Chope, Lord God. I-bless niyo po ang mga kapatid po namin ito. Bless them with another more years, Lord God, sa kanila pong buhay to serve you, to glorify your name, Lord. And naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga lingkod mo pong ito, Lord God. Ganun din ang aming prayer sa mga kapatid po namin na meron pong mga sakit para po sa kagalingan nila, Lord God. Kay Sister Marline, kay Brother Romel, kay Sister Esther, kay Teacher G, kay Sister Rowella, Sister Carmelita, kay Brother Andro, kay Brother Celso, kay Mama, Lord God, kay Sister Ruth, at sa iba pa po, Lord God, na meron po mga karamdaman po ngayon, Lord. We pray that you are the great doctor, Lord God. We believe, Lord God, na kaya po ninyong gawin ang mga bagay po na to, Lord. And we ask you, Panginoon, in your mighty name na mangyayari po ang mga bagay po na to because, Lord God, you are faithful, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Continue to give them strength, financial help, Lord God, material needs, and lahat ng kanila pong mga pangangailangan, Lord God, to support and to overcome, Lord God, yung mga sakit po na nararamdaman nila. Lord God, ganun din ang aming prayer para po kay Sister Ronalyn, Lord God, sa kanya pong nalalapit na civil exam. Lord, provide knowledge and wisdom and bigyan niyo po siya ng kasipagan, pagtsatsaga sa pag-aaral po, pagre-review, Lord God, para po makapasa sa exam na ito. And whatever your will is, Lord God, we humbly accept it, Lord. And alam namin, Panginoon, na kayo po yung mangunat magpapala sa amin. Panginoon, umaasa kami na kayo po yung lagi nandyan para po sa amin. And umaasa kami, Panginoong Diyos, na kayo po yung magbibigay ng lahat ng bagay po na ito in your perfect time. Lord, i-bless niyo po yung mga upcoming activities, fellowship ng bawat isa po sa amin. May we give time and make time, Lord God, para po sa inyo. Bless us, Lord God, sa gabi po na ito. And give us the strength we need, Lord God, pahinga na kailangan namin para po bukas. We have another life. We can have the strength, Panginoong Diyos, para po paglingkuran, pasalamatan ka sa buhay namin. Lord, thank you po. Pinupuri ka po namin sa gabi po na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po mga kapatid and see you po sa ating susunod na nightlight.